Hi guys, good morning! Welcome back po dito sa Gandara Soy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa votings na meron na po tayong nakikitang liwanag. Ay, liwanag, apaka-OA. So, meron na nga po tayong nakikitang pag-asa mga kakimpaw na talagang maiuuwi ni Paolo Avellino ang SDA Award, mga kakimpaw. So, bakit nga ba? Alamin po natin yan at pag-usapan sa video natin ngayong umagang ito. Syempre, excited ako to share this mga kakimpaw sa inyo. Pero bago tayo magsimula, sa mga bibitinin ko po muna kayo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo sa mga susunod natin chika tungkol sa kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng mga comment mula sa ating subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. And ang comment na napili natin this morning ay mula po kina Miss Dolita Maestrado and Miss Helen Santos. Magandang umaga po to both of you. To both of you. Ayan, shout out. Sabi nila, at sana Ma'am Gandara ganun din si Paolo. Wala nang balikan. Kimpaw forever. So tungkol ata to sa lately na pag-uusapan sa mga XX ganyan. Talagang ayaw tigilan. Talaga si Kim. Palibhasa sikat si Kim. Siya na lang lagi ang tinitira. Palibhasa, maraming dumadating na blessings. Kaya kayo mga basher talaga, ayaw niyo tigilan si Kim. Sobrang inggit na inggit kayo talaga. Alam nyo kung sino ang titirahin ninyo. Hindi nyo kayang ibaba si Kim. Talagang si Raisa naman ang kinagamit nyo para, ayan, sumikat sila Bimbi. Hindi pa rin sila sisikat. O, wag naman kayong ganyan. Wala namang ginawa rin pong masama si Raisa at saka si Bimbi, Madam Helen Santos. It's just that biktima lang din po sila ng mga netizens, ng mga bashers, ng mga madudumi po ang utak. So, parehas po sila. Tatlo, ayan, si Kim, si Raisa, pare-parehas po silang victim dito, no? Mga kakimpaw. Masyado kasing ginagawang big deal, para naman sa bawat panig ay wala naman pong problema. Ayos lang naman sa kanila yun both. Wala hilig pong gumawa ng issue ng mga tao Kahit hindi pong okay naman kayo, pero bigla na lang kayo magkaka-issue dahil sa maduming utak ng mga tao. So, wag po tayong ganyan sa kanila. Pero tungkol sa mga bashers, nako, agree ako sa inyo dyan, Ma'am Helen Santos. Lahat talaga na pwede nilang gamitin para sirain si Kim, gagamitin nila yan mga kakimpaw. Ayaw nilang tigilan at hindi talaga nila kayang tigilan si Kimi. Kung ano bang meron kay Kimi, hindi nila kayang lubayan mga kakimpaw, no? About naman po kay Paolo Avellino, usaping ex, kasi napag-uusapan nga si Kim na wala pong balikan pagdating po sa mga ex, mga kakimpaw, kasi hanggang ngayon talaga meron pa rin pinipilit si Kimi, comeback with the ex. Si Kim naman po ay never makikipagbalikan sa kanila. Ngayon naman, sana si Paolo Avellino ay ganoon din di umano mga kakimpaw. Kasi nga nalilink din siya ngayon kay Casey, etc. Baka daw magkabalikan. So sana si Pao meron ganon ding paninindigan na wala nang balikan with the ex. Huwag kayong mag-alala. Hindi na po yan babalik si Paolo Avellino doon. Tiwala lang po kayo. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa ating mga balita para po sa umagang ito. At unahin na nga natin pag-usapan ang botohan mga kakimpaw kung saan nag-share nga po ang Kimpaw family, mga kakipi, ng proofs of voting kay Pao. So, ayan, makikita nyo dito. Ang dami kasi nagdo-donate po sa kanya, mga kakimpaw. Sineshare ko po ito sa inyo kasi mukhang legit si Kimpaw family, mga kakimpaw. So, para sa mga hindi po alam kung paano bumoto, hindi po alam, hindi kayang pumoto, so pwede po kayong mag-donate sa kanila. Ayan Kimpaw family. Nagsisend po sila ng proof, mga kakimpaw, na ayan, talagang binoboto po nila kay Pao. So, hindi po masasayang ang pera nyo.
ginagawa po nila ito para kay Paolo Avellino talaga. Para makatulong kasi meron ngang iba na gustong-gustong bumoto pero hindi po kaya. So sila na po ang bahala. Basta, ayan, isa po ang hangarin nating lahat, ang manalo, si Paolo Avellino. Kaya wala, kailangan po talaga nating magtulungan at magtiwala sa isa't isa. So, ayan, sa mga hindi alam kung kanino pwede mag-donate, pwede po sa akin and pwede rin po dito sa Kim Pao Family. Okay, message nyo lang po ako sa aking Facebook page na Gandara SRU and pwede rin po dito sa Kim Pao Family. Ayan, yan yung mga proof nila. O, sabi nga nila rito, eto na po ang receipt ng mga donations kahapon. Receive 6,690 pesos and purchase 6,673 pesos. Salamat sa tiwala. Hanggang bukas na lang to. Let's go! Tuloy ang laban hanggang dulo para kay Pau Pau. If possible, dapat may 2K chamsim. Sana ang for account natin para sa last drop bukas. So, ayan mga kakimpaw, talagang tinutodo na po natin ang pagtutulungan para po maipanalo si Paolo Avellino. So, today, 12 hours na lang mga kakimpaw ang votings. So, ayan, magtulungan na po tayo. Sabi ko naman sa inyo, di ba, yung 200 pesos nyo, maliit man sa inyong tingin yan or 100 pesos, maliit man para sa inyo. Pag pinagsama-sama po natin yan lahat ay malaking pera din mga kakimpaw. Tulad nito kay Kim Pao Family, ayan, ang daming nagsisend sa kanya. So kahit pa 100 yan, nakaipon diba ng 6,600. O diba, ang laki na rin po nun mga kakimpaw. Pang-vote kay Paolo Avellino. And nagpunga naman mga kakimpaw ang pagtutulungan natin. Yes mga kakimpaw, may pinatutunguhan tayo. Kasi si Pau ay 46% po yung kanyang vote kahapon ng mga tanghali ito mga kakimpaw. 46% ngayon po ay 48% na. O, diba? Nadagdagan po ng 2%, 46 to 48. So, kahit paano nadadagdagan mga kakimpaw. Nung nakaraan talaga kasi, ano lang pabawas ng pabawas. Pero ngayon, nadagdagan na po ng 2%. Si Ann Curtis naman, nabawasan. From 29%, naging 28% na lang. So, nalalaglag na po yung vote ni Ann Curtis. Si Kim Chiu naman po ay nadadagdagan. Si Kim kasi from 20%, kayo naman ay 21% na. So, nais kong i-congratulate si Kim and Paolo kasi nadadagdagan na yung votes po para sa kanilang dalawa mga kakimpaw, and hope na mapakit pa po natin ang kung maaari, malaki sana yung i-jump ng vote kay Paolo, mga 20% sana, makaabot tayo ng 60% para siguradong hindi na po makakahabol ang kabila. Kasi nangangamba po ako na baka mamaya last minute magbagsak po sila sabay-sabay kay Ann. So baka magulat tayo, magulatin tayo sa huli. Akala natin panalo na tayo, yun pala hindi pa. So, mahirap pong magpakakampante, kaya tuloy lang po ang pagboto natin kay Paolo Avellino hanggat may oras pa. Nag-donate lang po kayo sa aking account mga kakimpaw. Ayan, message nyo lang po ako sa aking Facebook page and sa Kimpaw Family at iba pa. Si Jane din po sa X, looking for donations din mga kakimpaw, no? So, ayun. Let us all vote. Magkaisa tayo para sa Kimpaw. Or para kay Paolo Avellino. Sa Kimpaw na rin kasi yan po ang kagustuhan ni Kim So, kung manalo po si Paolo Avellino, ay panalo na rin po ni Chinita Princess. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito po sa Play Space ni Paolo Avellino na mag-o-open na po sa July 18, mga kakimpaw. Yes, 4 days na lang. Mag-o-open na po ang Play Space ni Papi. Pero meron po tayo nasagap na balita mga kakimpaw sa kasama po niya dito, sa kanya pong kapartner. Ang sabi kasi co-owner lang si Paolo Avellino dito. Ang talagang tunay na may-ari daw po nito mga kakimpaw ay yung kasama niya sa larawan mga kakimpaw 2 years ago. So kasi ito po ay
Pinaplano na 2 years ago pa mga kakimpaw. So 2 years in the making. Ito pong play space na yan ni Paolo Avellino. Sabi nga dito, parang sa pagkakabasa ko, co-owner siya. Pero ang talagang may hawak yung kasama niya sa picture. So, sino nga ba itong kasama niya sa picture mga kakimpaw? Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman po babae. Ayan siya mga kakipi. Ayan po ang may-ari. Yan kasama daw sa picture. So, ito nga. Ito daw po, nakapost ay 2024 pa, no? Itong post, August 14, 2024, is starting a new business venture with a little inspiration from my son. Here's the new beginnings and big dreams. Hashtag Ayala Vermosa. So, yan yung post mga kakimpaw. Ayan, ito, empty space pa siya, mga kakipi, hanggang sa, ito na, inuunti-unti ng buuin siya, mga kakimpaw. So, 2 years in the making nga. So, naalala niyo po ba yung picture na yan ni Pao? So, ayan pala yon meeting yan, para po dito sa another business venture na yan. Pero, ganun pa man, ayos lang, di ba? Ito po ay co-owner pa rin naman po si Paolo Avellino. Parang yung sa Lupon, co-owner po si Pao doon. Anyway, ayun, hope so sa susunod mga kakimpaw soon, si Kim and Paolo na ang magka-business partner. Samantala, sabi naman po dito ni Out the Bus, Sir Ogie Diaz, kung totoo man sinasabi mo, normal lang na ganunin ka ni Kim Chiu. Kasi kahit sino naman na ginawan mo ng masama, magagalit din talaga sa'yo. Hindi ka gaganyanin ni Kim Chiu kung wala kang ginawang kabulastugan sa kanya. Si Kim po ay matandain, mga taong totoo po sa paligid niya, mga kakimpaw. So, hindi talaga siya gaganyanin ni Kim kung wala pong ginawa siyang kabulastugan kay Kim. Ayun nga. Sabi nga sa repost ni Kim ay nag-expect pa na babatiin siya. Puro paninira lang naman ang alam niyang gawin kay Kim. So kayo guys, anong inyong masasay patungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.